Ano ba kasi? In-upload ko na wala. Yun. Hindi pa nagsisync up. Si Sunshine hindi pa nagsisync up. Ano ba yung download na? Lumabas na? Sync up. Cesar Montano? Okay, dito muna tayo. Last muna ako sa share natin, share. Ayan, di pala nakashare kanina na. Ayan, so Module 3, Windows Server Admin. Okay, so we're gonna perform secure administration. Secure kasi in DSA that all very old technology na yan. So we're gonna be installing the new admin center. Ta-download natin, then install natin using, you're gonna be accessing using 443 no, or secure connection. So first of all, we need to determine currently assigned rights. So paano natin malalaman yon sa isang user, yung assigned rights? Kanina, assigned policy, di ba? Through modeling. Ito naman, paano malalaman? You assign rights. So, punta ka sa local sec policy, tapos user rights assignment. Okay, so ito yung current password. So, paano pumunta doon? Sec poll tawag doon. So, punta ka sa server 1. Login tayo lahat sa server 1. And then, open up sec poll. Local policy lang yan. Sulat niya, wala sa book yan. Mano-mano kasi sa book eh. Yan. So ano kailangan gawin natin dito? Dami naman nakabukas. May nakabukas na. Luma to. Okay, so SecPol sabi. Local policy user right assignment. Local policy user rights assignment. So ito yung current policy for each user. No? So basahin natin. They can log in locally or domain. They can, it's allowed lang sa group ng administrator, yung RDP. Kaya kanina, di ba, si Anderson user, hindi makalogin, di ba? Kasi hindi siya member ng administrators tsaka yung remote desktop services. Tapos, they can change yung time zone. And then, ano pa pwede dito? Sa yung password rights. Sa security option, dito yung makikita may mga password.
So, hindi pwedeng blank password. Limit local account use of blank to console. Remote tayo. So, hindi ka pwede talaga mag-blank password. How about sa password reset naman? Sa dito, on the 42nd day, mag-ano ka, your password has been expired. So, paano palitan yan? Sa domain policy naman yon. Sige, punta kang domain policy dito. Makikita nyo dito, by default, default domain policy, yung password is 42 talaga. Ayan, no? So it's just the same, pare-pareho, di ba? Paano kung gusto nyo gawing 30 days lang or every 20 days nag-expire? So hanapin nyo to. Maximum password age. Sige, hanapin natin. So gagawa ka na naman ng policy. Unless gusto mong i-edit to, ako mas safer dito. 30 days password reset. Ganun, no? So gumawa ako ng policy, edit. So saan nakikita yon? Hanapin natin dito sa template ulit. Ah, filter on. Maximum password age yon. So may pinresent sa atin. Hindi niya ma-send din. Hindi niya mapakita sa atin ng isa lang. Baka dito naman yan. So hanapin niya. Microsoft password. No, di ba ang hirap? Kaya maganda mag-script na lang eh. Okay, hindi ko nga makita. Sa local policy kita, pero dito wala. Ito pa. If you want to install software, you can create a package. Pero yung package, MSI lang. So hanapin nyo 365 MSI, point nyo sa location, open. And then, apply nyo tong group policy. The moment they login, i-install na yun. Let's say 5,000 users na. I-install na yun. Okay, so iwanan na lang natin siyang ganyan. Default 42. Mismong, hindi. Ang originally local and then domain. So whatever local will be inherited to the domain. Kita nyo, di ba, yung secpol, naka-gray out. Meaning, hindi nyo ma-edit talaga to. Hindi nyo mapapalitan yung local. Ito, domain to, di ba? Dito sa default domain pa, ba tayo gumana? Sa default domain 42. If you examine yung settings, 42 talaga. Ayan. Okay, computer config. Ayun pala, computer config policies is ayun, 42, di ba? So, hanapin natin, computer config enable. Halalim nito. Ito yung local naman. Ang local, grayed out 42. Na-inherit niya. Na-inherit ng default domain policy, yung local policy. Pero dito, hindi mo pwedeng palitan kasi in-override ng domain eh. Okay? So, gawin natin to. Sige, Sir Chris. palitan natin into 30 days. Sa paano yun? So, GPMC. Yes, ito yung GPMC ko, di ba? Ayoko kasing ano ito. So, mag-open pa ako ng isang, sabayan nyo ako. Open pa ng isa pang GPMC. GPMC. So, yan. So, open, default, go to group policy, 30 days, edit. So, ang path nito nandito pala. Yan. Security settings. So, paano ko nalaman? Yung kanina, di ba, nasilip natin?
Yan, no? Sa default domain pa. So, computer config policy, Windows settings, security, account policy. Security settings, account policy, password policy. Yun. Huli ka ngayon. Tapos, maximum power age, di ba 42? Gawin nating 32 days. 30 days, sige. 30 days, mag-expire na yung password. Minimum password age, 29. Kung kaya, de. Pwede ka magpalit, meaning, one, anytime. After day lang. After day, yun lang. And then, yung password length, ayoko nang galawin kasi baka palitan natin lahat ng password eh. Ayoko muna galawin yan. Minimum password length, ayoko nang galawin. 30 days, yan. So, kung i-exam nyo, exam natin, di ba naka 42? Tingnan natin kung magbabago. Refresh lang natin. And then, default domain controller policy. Ayun, nagre-read siya. May bago kasi. May bago siyang nabasa. Parang nawala. Refresh natin. Dapat ganyan na 30. Ko-close ko lahat kasi para ma-update lang. So, default domain policy setting dapat 30 days. So, ayan, 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 ayan. Bakit 42 pa rin? Yung pinalitan na natin. Hindi. Ang pinalitan ko pala, ito. Di ba? Di ba? Hindi yung default domain. Ito yung 30 days. Yun eh. Ah, so meaning, if I link dito, lahat 30 days. Tama? Lahat 30 days magpapalit na sila. Overwriting the default domain policy. Kung gusto mo edit to, ganito lang, edit, right click, edit, ganun. Tapos hanapin mo yung security, haba, no? Natandaan niyo pa ba? Account policy, password policy, ayun o 42. So palitan natin ng 30, yan yung default domain. Okay, pinalitan ko na. So kung i-refresh ko to, default, refresh, 30 days na to dapat. Yun. Okay, nag-take effect siya. So, na siya pinapalitan. No? So, kung last day nyo na, let's say, terminate kayo, palitan nyo 2 days. 2 days. Lahat nagpalitan. Oh, bakit magpapalit? 2 days na. Buwisin na sa admin yan. Pinalitan lahat. Every 2 days magpapalit. Okay, continue tayo dito. Continue tayo. Yun yun, no? How to determine currently assigned rights. Tayo na, lumalim pa tayo. Hindi lang yun. No? Ito naman, yung UWAC, let's say, lahat ng user, walang permission to install sa desktop. So, kailangan mag-uwa kayo. So, they gonna call help desk, can you please install my software? So, magre-remote control sila, tapos they gonna ask for UWAC prompt. Then, lalagay niyo yung domain ID password niya. Yan. No? Yun yung UWAC. So, not all can change. Next is implemented delegate privilege. So, ito, ginagamit to if you want to delegate specific tasks. Let's say may mga OJT kayo. First day nyo, may 10 OJT. Ganun ginagawa sa Accenture. Yung ginagawa lang nila, mag-reset lang ng password. Ganun na. Wala nang ibang permission. Hindi pwedeng domain admin. Kaya mamaya mag-delete sila, di ba? So, kung gusto yung assign yung help desk one na ang permission is to reset password, pwede yon. Delegated privilege. So, ganito yung gagawin niya. So, server one, dami kong window ah. Yan. So,